Kaya nitong hiwain, kahit anong pain na isda, pwede mo na silang tawaging apoy. Mukhang hindi ka paniwala ito. Tingnan mo tong bagay na to. Diyos ko, dambuha lang, alimango ito. Mga pare, kararating lang namin sa isla. Sa 3 araw, tayo ang maghahanap ng pagkain. Maglalakbay tayo sa 3 magkakaibang tanawin ng isla para hanapin ang mga mandaragit na namamayani sa mga lugar na ito. Alam nyo, marami sa mga hayop na to ay galit at susubukang umatake sa akin. Pero masarap sila. Grabe. Wala akong ideya kung ano ang makakasalubong natin pero ganado ako para sa araw na to. May mga coastal reefs tayo sa likod natin. Pupunta tayo sa Deep Blue Ocean at magtatapos sa pinaka-wild sa lahat. Kailangan mong manatili para dyan. Pupunta muna tayo ngayon sa mga palumpong. I-unload ang backpack at mag-explore para makita kung anong gamit ang pwede natin gamitin sa paglilinis at panghuli ng kakaibang hayop. Maganda ang lugar na ito para mag-setup, di ba? Dito natin ilalagay lahat ng gamit sa unang araw. Mga tol, gagamitin natin ang malupit na kanyon na to at lalangoy tayo mula baybayin. Di ko alam ang sasalubong sa ating coastal reef, pero kailangan natin ng malakas na sandata para talunin sila. May paborito tayong quick revive na gagamitin lang kapag sobrang bagsak na tayo. Matinding pampalakas ito na sana magbigay sa atin ng panibagong sigla. Sana nga. Pwede tayo makahanap ng kakaibang bagay pare, pero di ko alam kung ano. Sana lang hindi tayo mag-utom. Panahon na para punuin ang backpack, simulan ang pag-explore sa baybayin na ito at tingnan kung ano ang mahahanap natin. Para makahuli tayo ng ilang pinakamatitinding hayop sa kakaibang tanawin. Tara na, hindi natin pwedeng gamitin yan. Tingnan mo to. May mga lumang bote tayo, may mga lumang niyog, puro luma. Bote, lumang niyog. Ano tong shampoo? Kung may laman pa, magagamit pa natin. Maganda rin yan para hindi mag-fog mask natin. Siguraduhang may makikita tayong magagamit dito sa baybayin na to. May nahanap tayo dito, tingnan mo to, tingnan mo to, tingnan mo to. Ayos pare, may nakita akong malaking lumang tabla. Pagkatiwalaan mo ako, magagamit natin ito mamaya. Kapag nahuli natin ang mga hayop, teka, kung may mahuhuli nga tayo mga hayop, ay masyado na akong kumpiyansa. Ilagay na lang dito. Maraming inanod na lubid dito. Lambat ba ito ng pang-ingisda? Sige, tingnan mo to pare. Tingnan mo kung gaano kabaliw ang baybaying ito. Sobrang grabe. Sa tingin ko, wala akong nakikita sa isla na to. Babalik tayo sa kampo para maghanda sa unang pang-angaso sa hamon na ito. Ngayon, ang layunin natin sa mga susunod na araw ay makahuli ng ilan sa mga pinakamatitinding hayop. Ipakikita ko sa inyo kung bakit sila ang pangunahing mandaragit dito. Dahil minsan sa ngipin, katawan o panlabas na proteksyon nila. Pero sana maibahagi ko sa inyo ang ilang detalye kung bakit napakadominante ng mga hayop nito. Alam nyo, ako ang magiging mandaragit sa mga darating na araw para subukang makahuli ng pagkain. Isusuot na natin ang wetsuit, sana. Ang mga hayop na to ay may matitinding ipin o parang may baluti sa katawan o ewan ko, baka mabaho sila o may ganun silang katangian. May kakaiba sa kanila na dahilan kung bakit sila ay mga mandaragit. Ibig sabihin, nangangaso sila ng ibang maliliit na isda o alimango o mga ganung klase ng hayop. Hindi ko alam ang makikita natin pero may dala tayong malaking spear gun kaya sana mabutas natin ang mga ito. Tara na, Diyos ko kung kasing ganda ng tanawin ang mga hayop na makikita natin. Tara na. Okay. Diyos ko mga tol, grabe yan doon, nakita niya naman habang sumisisid tayo sa isa sa mga kuweba na yon. Naputol talaga ang palikpik ko. Hindi ko alam kung kita nyo, pero tingnan nyo, sobrang baluktot na. Masama ang kalagayan natin na yon.
Kailangan natin palitan to at bumalik sa tubig para lumangoy pabalik gamit ang sirang palikpik na to, ang Astignon. Lahat ng gamit natin halos inanod ng alon. Palitan na natin ang palikpik at bumalik tayo doon. Tara! Di nyo alam kung gaano na ako kalayo sa kumpang ngayon. Tingnan mo siya, ang lupit. Tingnan mo yung bagay na yan. Tingnan mo yung water pisto. Umalis ka na, hindi ka namin kakainin. Grabe mga tol, ilang oras din tayo nasa tubig kanina. Isa yon sa pinakamahirap kong pangangaso. Malakas ang agos, pero may nakuha tayong isda at sobrang kakaiba talaga sila. At sa tingin ko, makakatulong din sa atin ang ilan sa mga ito. Nakuha natin ito dito na isang fusile, parang isdang pain, at ito ay talagang kakaiba. Kababagsak lang nito sa buhangin at gustong-gusto ito ng malalaking mandaragit na isda. Ito ang kinakain nila doon kaya makakatulong ito sa atin sa mga susunod na araw. Itatabi ko talaga itong isda at susugal ng kaunti at sana magamit ko ito bilang pain bukas.
Kasi ang target natin ay mga dambuhala talaga. Tingnan nyo mga pare, hindi natin nakuha ang napakalaking dambuhala na gusto natin ngayon. Ito ay isang striped snapper. Ang dahilan kung bakit sila mabagsik na mandaragit ay, gaya ng nakikita nyo, may mga guhit sila na humahalo sa kulay ng bahura at itong bibig nila dito. Tingnan nyo kung gaano kalaki ang bibig nito na siyang sumisipsip sa lahat ng biktima sa bahura. Ngayon, itong uri ng snapper na ito ay hindi naman lumalaki ng husto. Sa tingin ko, ang pinakamalaking nakita ko dito ay mga 30 sentimetro lang. Hindi naman masama ito, nagdadalawang isip pa ako kung itatabi. Ibig sabihin, itong maliit na isda lang ang hapunan natin ngayong unang araw. Bukas subukan nating manghuli ng malaking isda sa labas mga tol. Hindi ako magsisinungaling, hinahanap ko ang malalaking mandaragit, pero di ko sila makita. Buti na lang, may pain tayo kasi gusto nating mahuli ang dambuhalang mandaragit. Kailangan talaga nating painan siya. Kailangan ko muna magpahinga. Sobrang hirap sa labas, parang nililipad at inihahagis ako. Parang ako'y Caesar salad na hinahagis-hagis. Sasabihin ko sa inyo, kapag nakita niyo yung mga hayop na hahabulin natin sa mga susunod na araw, lulunukin nila ito ng buo. Tara sa palumpong, mag-ipon ng panggatong at simulan ng pagluluto. Kailangan nating kumain ng masarap na yon dahil bukas mas matindi pa ang haharapin natin at mas wild ang mangyayari. Koy. Marami na tayong kahoy. Tara, mag-ipon pa ng maliit na panggatong. Lahat kayo mag-comment ng "It's cooking". Mahal ko kayo mga tol. Mahaba ang araw ngayon at ang sarap sa pakiramdam na may apoy tayo dito sa isla. Ang sarap ng pakiramdam. Iwan muna natin ang apoy at pumunta sa tabing dagat para ihanda ang isda. Nandito na ang tabla na nakuha natin kanina. Alam kong magagamit natin ito, kaya ngayon kukunin na natin ang fuselya. Itatabi muna natin ito hanggang bukas. Sana makakuha tayo ng malaking isda gamit ito. Kaya ilalagay ko muna ito sa tabi at ito naman ang magiging pagkain natin para sa araw na ito. Hihiwain ko lang pahaba ang maliit na snapper at iluluto agad sa apoy. Unang-una, aalisin ko muna agad ang mga laman loob niya. Ayaw natin ng ganyan. Kukuhanin ko lang tapos itatapon natin. Ngayon, gamit ang kutsilyo ko, puputulin ko lang ito diretso sa isang gilid ng fillet. Siguradong hindi ito ang tamang kutsilyo para sa trabaho, pero gagawa natin ang paraan. Na-butterfly na natin ang isda natin, puro magandang laman yan. At pwede na natin ilagay diretso sa apoy. Kumikinang at perpektong puti ito, kukunin natin at gagawin pagkain sa unang araw. Hindi ito marami, pero sana sapat na ito para umabot tayo hanggang bukas ng umaga. Tara, ilalagay ko na dito. Hinintay naming humina ang apoy namin na yon ay mausok na ito ng husto. At perpekta yan dahil lahat ng usok na yan ay papasok sa isda natin. Kaya kinuha ko ang dalawang corales. Ang gagawin ko ay itatayo ko lang ito. May 3 akong piraso ng stick. Ilalagay ko ito sa ibabaw. Tapos, nandito na ang isda natin. Ilalagay ko lang ito sa ibabaw para ma-infuse ng usok at siguradong magiging masarap. Hindi ito masusunog dahil may berdeng piraso at nasa gilid lang ng apoy. Lumilitaw talaga ang usok mula sa bibig ng isda ngayon mga tol, para nagyoyosi siya ng sigarilyo. Tingnan nyo kung gaano kaganda ito. Kita nyo ang isda natin na niluluto. Gutom na ako, ang haba ng araw natin ngayon mga tol. Nabasag ang mga palikpik namin sa sobrang layo ng paglangoy papunta sa likod. Hindi namin nakuha yung dambuhala na gusto namin, pero may nakuha pa rin kami. Nakuha rin namin itong astig na isda. Ito ang pay na gagamitin namin, sana makakuha kami ng dambuhala. Nagawa ko na ito dati gamit ang ganong isda at inihagis ko sila sa malayo. Nagdadala ito ng malalaking isda pero sana magtagumpay tayo bukas. Malapit nang maluto ang isda, tatanggalin na natin ito. Mukhang kamangha-mangha. Sige, dalhin na natin ito sa tabing dagat. Tara na. Ito ang dahilan kung bakit tayo nandito. Baby golden hour at may pagkain na tayo. Mga pare, tingnan niyo ito dito. Inihaw na snapper dito sa tabing dagat. May lasang usok at medyo may kulay sa labas. Pwede kong hatiin ang isang fillet dito. Tingnan mo, puro karne para sa atin.
Tingnan mo yan, talagang nagkakahiwa-hiwalay na siya. Ang sarap talaga ng snapper. Kukunin ko lahat ng makukuha ko dito. Ngayon na talagang nalalasahan mo yung apoy at usok na pumasok sa isda. Tanggalin mo yung mga kaliskis dyan. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Tignan mo yan, puro tira-tira na lang yan. Pero mga tol, hindi sapat yan. Kailangan natin bumalik bukas at tingnan kung makakahuli tayo ng mas malaking halimaw. Natutukso na akong kainin ng isda, pero magtitiyaga muna ako. Bukas, sana suwertehin tayo at magamit ito para makaakit ng napakalaking isda. Makikita ko kayo bukas ng umaga, matindi ang mga mangyayari. Kita-kits mga tol. Magandang umaga mga tol. Nasa deep blue ocean tayo, dala ang malaking spear gun at isdang nabaril kahapon. Maghahanap tayo ngayon ng mga halimaw sa dagat. May malaking batong nakausli dito, umaangat sa gitna ng kawalan. Mga 20 metro ang taas. Bigla na lang itong bumabagsak sa paligid, parang underwater na volcan. Sobrang lupit, alam mo yon. Kahapon isa lang ang nakuha nating maliit na isda, kaya ngayon kailangan nating makahanap ng malaki. Ihahagis natin ito sa malayo at sana may malaking isda na sumubok kumain habang lumulubog. Delikado talaga dito ngayon sa lokal na bangka. Tinan mo yung mga alon na nilalampasan natin. Grabe talaga. Yung makina na nandyan, parang makina lang ng grass cutter. Ganun siya kabaliw. Mga 4 na knots lang ang takbo namin, yun na pinakamabilis ng bangka. Kung hindi ako makaligtas pagkatapos nito, alam nyo na stuck ako sa gitna ng dagat. Hindi talaga makikita ang maliliit na bagay dito. Siguro kailangan naming sumisid ng mga 20-25 metro ang lalim ng tubig at sana makatagpo kami ng kahit ano. Halimaw, gusto ka namin yakapin? Tara na! Woohoo! Wala akong alam sa makikita natin sa ilalim, pero excited ako. Tara na baby! Woohoo! Grabe, nakita niyo ba yon? Bumaba lang ako tapos may napakalaking Spanish mackerel doon. Bumaba ako sa kanya mga tol. Nasa ilalim siya, mga 22 metro ang lalim ng tubig tinarget at pinaputukan ko siya. Umabot hanggang dulo yung sibat ko pero kinulam pa rin kaya hindi ko siya nakuha. Magre-redrift na tayo mga tol. Gumaganda na ang sitwasyon sa ilalim, pinapalakas ko ang loob ko. Sa tingin ko, bumalik tayo doon at tingnan natin kung makakakita tayo ng kahit anong hayop. Tara na.
Tingnan nyo to mga tol, may nakuha tayong green jobfish at isang Spanish mackerel. Sobrang saya ko ngayon, kita nyo naman. Bumaba ako, binaril ang jobby, tapos tinorget ko rin yung isa pang makay sa ilalim at nakuha ko pareho. Grabe, saya ko talaga dyan mga tol. Kailangan pa natin ng isang diff mga tol kasi parang may espesyal pa tayong pwedeng habulin. Di ko sure kung mahahalap natin pero susubukan natin yung matindi. Alam niyo ba kung ano yun tol? Titingnan natin kung may mahahanap tayo dito. Baka may doggy o wahoo, baka marlin, mga ganon. Pero pare, may mga mandaragita tayo agad. Tingnan pa natin kung ano pa ang mahahanap natin. Tara na. Tingnan mo ang bunganga ng hayop na yan, parang baliw. Nakakuha tayo ng dog-tooth tuna habang pinag-uusapan ko ang mga mandaragit. Siguro halos ito na ang pinakamagandang huli mo. Itong hayop na to ang talagang dominant sa isla. Kita nyo, halos maubos niya ang linya ng pamingwit ko. Grabe ang lakas ng hayop na yon, sobrang lupit. Ilalagay ko na to sa bangka, tara na. Itong hayop na to ay kayang lumaki ng higit sa 100 kilo. Mga tol, halimaw talaga sila sa dagat. Halos winawasak nila lahat ng biktima nila. At nakita nyo, meron tayong isda na itinabi natin kahapon. Itinapon ko, lumulubog na yon, tapos biglang dumating itong dog-tooth tuna. At grabe, winasak talaga niya. Sumisid ako sa kanya at binaril siya. Kung di natin itinabi yung isda, di natin makukuha itong astig na isda. Woohoo! Nakuha natin ang dog-tooth tuna. Itong ginagawa natin, baby. Nakuha natin ang mga mandaragit ng dagat. Marami akong uhog sa bibig, pero huwag mag-alala. Baka paikot-ikot lang tayo. Pero si Kapitan, isa siyang tunay na alamat at bibigyan natin siya ng ilan sa mga isda na to. Sigurado yan. Magtatabi tayo ng ilan para lutuin mamaya. Grabe to at babalik na tayo sa lupa. Ngayon, nagawa na natin, nakuha na natin ang mga mandaragit ng dagat. Woo! Mga pare, isa to sa pinaka-espesyal na araw ng buhay natin ngayon. Meron tayong 2 Spanish mackerel, isang dog-tooth tuna, at nandito si Kapitan Jobby. Hindi siya gaanong marunong mag-Ingles, pero bibigyan natin siya ng mackerel para sa'yo, brother. Bagus-bagus. Oh, ayos, mag-enjoy siya niyan. Kasama ang pamilya niya, mga pare.
Panahon na para pagmasdan nating mabuti ang mga hayop bago natin sila linisin at gawing masarap na handaan. Sige, dito natin sila ilagay. May ilan tayong mababagsik na mandaragit sa karagatan ngayon. Gusto kong ipakita sa iyo ang mga hayop na ito para malaman mo kung bakit sila ang nanghingibabaw sa bahura. Green job fish ito, sobrang lakas niya ngayon, kakaiba sa dalawang species na yon. Meron talaga silang sobrang tibay na panlabas na parang kaliskis. Meron silang ganito dito na parang dragon. Iyan ang kanilang dorsal fin. Nakakatulong talaga yan sa kanila para itulak ang sarili nila sa tubig, itataas nila yan, at halos parang palikpik sa surfboard. Parang pangdurog ang mga ngipin nito. Kumakain sila ng crustacean, puset, pain, at isda. Kakainin ng mga ito halos lahat na makikita nila mula sa mga species sa bahura hanggang sa mga sardina sa bukas na dag. At kung ano-ano pa. Matibay ang isdang ito pero hindi siya ang pinaka-dominant sa tatlo. Ang kasunod ay magandang Spanish mackerel. Ginawa ito para sa bilis. Ang palikpik nito ay natutupi kaya mas aerodynamic habang lumalangoy. Ngayon, matalas ang bibig nila parang labaha. Taya nitong hiwain kahit anong pain na isda. Lalapit sila sa paborito nilang pain na isda tapos hihiwa nila ang buntot nito. Hindi nagagalaw ang pain na isda pagkatapos. Babalik sila at lalurigin ang natira. Halimaw talaga sa paghiwa ng buntot itong Spanish mackerel. Malambot ang balat nila at mabagsik ang bibig. Pero mga pare, kailangan na natin pumunta sa pinaka-dominant sa lahat sa labas ng bahura, ang dog-tooth tuna. Tingnan na niyo yung bagay na yan. Ang espesyal dyan mga pare ay yung mata niya at laki ng pagkakaiba ng mackerel at dogtooth. Mas malaki ang mata niya kaya mas maraming liwanag ang nakukuha at kaya niyang makita ang mga isdang pain kahit madilim. Ngayon, meron silang parang karet sa likod ng buntot nila at kaya nilang magpalit ng direksyon na tumutulong sa kanila para gumalaw sa iba't ibang lalim ng tubig. Halos puro kalam na ng katawan nila at isa sila sa kakaunting uri ng tuna na may ngipin. Tingnan mo yung panga, kakagatin at dudurugin nila ang biktima. Ayaw mong mapalapit dyan. Kaya ito ang nangungunang mandaragit sa malalim na dagat. Nagawa na natin. Woohoo, pare! Tatlong magkakaibang isda ang nakuha natin. Magkakasteak tayo sa tabing dagat para tapusin ang nakakabaliw na araw na ito. Sa ikalawang araw, alamin natin kung alin sa dominanteng mandaragit ang pinakamasarap. Sige, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa itaas ng tabing dagat. Magpapasini tayo ng apoy at pagkatapos ay bababa tayo para linisin ang mga ito. Tara, mag-ipon tayo ng inanod o kahoy. Huwag tayong tumapak dyan, may sea urchin. Pwede na lahat ito. Uy, tingnan mo yan, Perfecto. Tapos na ang mga apuyan, bumaba na tayo at linisin ang mga isda. Siyempre mga pare, hindi naman natin kakainin lahat ng isda na to. Ang gagawin natin, magpuputol tayo ng tigi-isang steak mula sa bawat isa at titikman natin, ipapamigay natin sa taga-barangay ang natira. Titingnan natin ang kalidad ng laman, pipiliin ang mukhang pinakamasarap, lulutuin at aalamin kung alin ang pinakamasarap ang lasa. Tingnan mo, Spanish mackerel yan. Mukhang masarap ang mga steak niya at hindi masyadong madugo. Tara, tingnan natin ang dogtooth tuna, ha? Tara na, karaniwan, mas mapula ang laman nila. Gusto kong makita kung ano itsura nito. Tingnan mo ang mga isda natin ngayon. Naayos na, kaya nandyan ang Spanish mackerel. Kita mo ang kalidad nito. May dogtooth tuna tayo na medyo madilim at tinan mo rin ang jobfish. Ang ganda talaga. Ihahanda na natin ang steak para lutuin. Bihira makatikim ng tatlong iba't ibang klase ng isda at steak dito sa paglubog ng araw sa mga isla. Ito talaga ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Simulan na natin, lagyan ng konting pampalasa at pagkatapos, Tito Bob, handa na tayo para sa lahat. Luto na natin ito. Hindi natin ito palalampasin. Malakas ang hangin dito sa isla, lalo na mula nung lumabas tayo kanina. Grabe, muntik na ako masunog. Ganyan dito kapag malakas ang hangin, lahat nalilipad, pati GoPro. Tingnan mo, may pugon tayo. Hintayin lang maubos ang apoy, saka natin ilalagay ang mga fish steak sa ibabaw.
meron na tayong apoy na nagluluto. Kukunin ko lang ang mga patpat na to, pupunta tayo sa gilid ng tubig. Tingnan natin kung anong gagawin natin sa mga patpat natin. Babasain lang natin to. Sa pagbasa natin dito mga pare, mabababad sila sa tubig, kaya hindi masusunog. Siguraduhin lang na mababad ng tama. Ang gagawin natin ay ilalagay natin ang mga ito ng diretsyo, ganito lang, tapos nandito na ang mga steak natin. Ito ang trabaho natin, ilalagay natin diretsyo sa dog tooth tuna at syempre, huli pero hindi pa huli, ang Spanish mackerel. Grabe, parang hindi ka paniwala ang itsura nito. May konti akong pampalasa, alam ko na mas sinasabi ninyong lahat. Wade, lagyan mo ng pampalasa ang isda mo, kaya meron tayong chicken salt. I-comment kung dapat lagyan ng chicken salt ang isda. Sa Australia, halos lahat nilalagyan namin ito. Kaya lagyan natin ng kaunti. Ang ganda talaga ng itsura. Meron tayong steak, chicken salt. Ano pa ba ang kailangan ng lalaki? Sa totoo lang, gusto ko lang mabilis ang torch sa bawat side. Iwanan natin ang bahagyang hilaw sa loob at ihahain ng ganyan. Tingnan mo sila habang niluluto dito, parang hindi ka panipaniwala. Mabilis ko lang sineser ang labas ng steak para magkulay bago tanggalin. Halos luto na pero dagdag kulay pa. Wow, sobrang excited ako dito. Ang ganda ng mga ito, parang hindi ka panipaniwala. Tara, kainin na natin, gutom na ako. Mga pare, mukhang Spanish mackerel ito. Susubukan natin, ang ganda ng isdang ito. Ang puti ng laman, parang tuna steak, lagyan ng chicken salt, kain na tayo. Spanish mackerel. Grabe, hindi ka panipaniwala. Bibigyan ko ito ng 9 sa 10 mga pare. Sobrang astig talaga. Sunod, titikman natin ang green job fish dito. Mukhang mas himay-himay ang laman nito. Wow, ayos. Siguro mga 9.5 sa 10 ang green job fish na yan. Grabe, ang lupit nun. Tignan yung laman mga pare. Sobrang malutong, sobrang sarap. Dogtooth tuna, pinakamabangis na predator ng ikalawang araw. Subukan natin mga pare. Makikita nyo na mas mapula ang laman. Kita nyo. Hindi kasing sarap ito mga pare. Kahit dominanting isda siya, hindi siya ang pinakamasarap. Bibigyan ko ito ng 7.5 sa 10, 100%. Nanalo ang green jobfish, sumunod ang mackerel, tapos dogtooth tuna. Pero mga pare, akala nyo ba na wild na ang araw na to? Hintayin nyo kung anong gagawin namin bukas. Bukas, iba naman ang gagawin namin. Di kami pupunta sa malalim na dagat. Sa mga hayop sa lupa lang kami. Isa ito sa pinakawalang kwentang araw. Kita-kits bukas ng maaga. 3 araw para sa isa sa pinakamabangis na mandaragit. Hahabulin natin sila. Tara tol, kita-kits. Woo! Kakarating lang namin sa pinakawalang kwentang lugar mga tol, sa tagpuan ng dagat at bakawan. At kami may dalang busog at pana at backpack. Magsisimula na kaming mag-explore sa 3 araw para hanapin ang pinakawalang kwentang hayop, ang higanteng alimango sa putikan. Ngayon, ang hayop na ito ang may ikalawang pinakamataas na testosterone sa mga hayop, sunod sa toro, kaya sobrang tapang nila. Kaya ng mga hayop na ito, tanggalin ang mga daliri ko. Pero bago tayo magsimula, may isang bagay sa backpack. Alam nyo, matagal ko nang tinago ito. Kukunin na natin ang quick revive natin. Kapag ininom natin ito, magkakaroon tayo ng lakas. Sana makahanap tayo ng mababangis na mandaragit. Hurra! Ayos na tayo, panahon na para magsimulang mga aso. Makikita niyo na wala na ang tubig at meron tayong kakaibang sistema ng bakawan dito. Wala talaga akong alam kung anong makikita dito. May dala akong pana kung sakaling may kakaibang isda o iba pa. Pero ang totoong hanap natin mga tol ay ang higanteng alimango na dito nakatira sa bakawan at putikan. Isa sila sa pinakamasarap at pinakamabangis na hayop sa buong kaharian ng mga hayop. Susundan natin ang sapa na ito ngayon dahil dadalhin tayo ng sapa na ito sa lugar kung saan nagtatago ang mga hayop. Tingnan mo kung gaano kalinaw ang tubig na ito.
Oh, may napansin ako. Oho. May maliit na alimango dito, hindi... Oh, no. Tingnan mo yung maliit niyang sipit na pangkapit niya. At yung isa naman ay ginagamit para punitin ang mga piraso ng karne. Mas dominante sa isang bahagi kaysa sa kabila. Maliit lang ang sipit niya, kaya iniiwasan naming isturbohin siya. Hindi yan ang laki ng alimango na hinahanap namin. Ang hinahanap namin ay mga 30 beses ang laki kumpara sa kanya. Kukunin ang pana at magpapatuloy sa pag-explore. Tingnan niyo ito dito. Kita niyo ang wild niyan. Mukha siyang tae, di ba? Sa sea cucumber talaga ito, galing. Yung water pistol na naharap natin noong unang araw. Ganyan ang itsura ng dumi nila mga pare. Iluluwan nila lahat ng tira dito. Papasok na tayo sa mas makapal na bahagi na yon. May napansin ako sa unahan. Tatakbo ako papunta. Tingnan kung mahuhuli natin siya. Nandyan siya. Oh, tingnan mo siya. Grabe ito. Ay. Kinagat niya ako, hawak niya ako. Naku, ayokong gambalain pa siya. Kita mo, ang ganda ng alimango. Sige, ibalik na natin siya. Nasa gitna na talaga tayo. Sana hindi tayo makasalubong ng buwaya dahil meron dito niyan. Nakakita ako ng pinakawalang kwentang bagay. Grabe to, bro. Parang tunay na alien to, sobrang kakaiba. Nakikita niyo ba to ngayon? Tingnan mo kung paano siya kumakain dito. Ang lupit, pare. Halos hindi na ako makagalaw dito ngayon. Kaya sa tingin ko, kailangan na nating umalis dito at sundan yung daan na yon. Tinan mo lahat ng mga to, sabihin nyo sa comments kung lalakad kayo dito. Tumusok na talaga sila sa ilalim ng paa ko. Sabihin na lang natin, hindi siya maganda sa pakiramdam. Oh, dito lang sa taas, tingnan mo to. Oh, kukunin ko to, tingnan mo yan. Parang malaking kumpol ng talabayan na parang natanggal mula sa sanga o ugat ng bahawan. Pag inihaw natin yan mamaya siguradong masarap, pero hindi yan ang mga mandaragit na hinahanap natin, pero pampalipas gutom din yan. Maraming mga maliliit na snapper dito. Tingnan mo sila, nasa paanan ko silang lahat. Wow, tingnan mo to. Heto na naman ang isa sa mga mukhang alien na bagay. Tingnan mo. Nagsisimula ito dito, umaakyat at dumadaan hanggang dito sa dulo at dyan siya kumakain. Ipaalam nyo sa akin sa mga komento kung alam nyo kung ano yon. Mukha siyang isang uri ng pipino sa dagat o kung anumang ganon, pero parang kakaiba talaga, parang alien. Tingnan nyo. Hindi ko nga alam kung dapat ko ba talagang hawakan to. Hindi ko talaga kakainin yan kahit pa isa yan sa mga mabagsik na mandaragit. May grupo ng mga mulet dito mismo sa tabi ng mga bakawan dito sa unahan. Oh. Hindi ko natamaan ang buong kawan ng isda. Sayang. Nag-aalala din ako sa mga buhaya rito. Hindi ako magsisinungaling, mapapatuloy tayo. Titingnan natin kung ano pa ang makikita natin. Oh. Sa totoo, dumaan lang ako sa ibabaw ng ulo ng isdang yon. Sobrang dikit na. Susundan natin ang mga tide pool hanggang sa gilid na yon. Mukhang magandang pwesto doon. Narating na natin ang tide pool sa baybayin. Oh. Ayan, yung gulugod ng cuttlefish, nakakatuwang isipin na lumulutang lang sila sa dagat. Oh, tingnan nyo to. Oh, tama. May talaba tayo para merienda. Sa tingin ko, buksan na natin na yon. Magbibigay ito ng lakas para magpatuloy at maghanap pa ng ibang mandaragit. Kita mo, may malaking talaba. Kainin na natin. Kukunin ko yon. Hindi talaga ako mahilig sa talaba. Minsan parang maputik ang lasa nila, pero yung isa na yon, maalat, malasa at madaling lunukin. Hindi pa rin natin nakita ang malaking mandaragit. Ayokong mag-scavenger mode, gusto kong subukang makahanap ng malaking mandaragit. Sa tingin ko, dito muna tayo maghahanap sa mga tide pool. Kung wala, lilipat tayo sa mangrove system. Malapit na rin tayo sa dagat at narito ang mga tide pool. Gusto kong makita kung merong kahit anong nandito na maaring na trap.
May maliwanag na pulang sea urchin sa loob at sa tabi ng shell ay may tila maliwanag na dilaw na bagay. At iyon talagang mga gonads nito at iyon ang bahagi na pwede mong kainin. Huwag kang gagalaw pare, maraming dilaw na bagay dyan at sipsipin mo lang yon. Kung sasabihin kong busog na ako pagkatapos nito, nagsisinungaling ako. Puno lang ito ng buhangin at kung ano-anong kakaiba. Ang sea urchin ay parang nagkakaroon ka ng pagtatay na walang makitang banyo, hindi nakakabusog, nakakatakot at hindi talaga masaya. Ang weird ko talaga. Sana hindi ako magkapagtatay dahil sa sea urchin pero baka mangyari pa rin. Umalis na tayo dito at bumalik sa mangrove system para makita kung ano ang mahahanap natin. Grabe, tingnan mo to. Tingnan mo tong bagay na to. Ay, laki nito. Nakuha natin ang sea cucumber, ang astig. Ay, ano laki nga nito. At malambot pa siya. Oh, pare, may problema ka yata, 'di ba? Sige na, umalis ka na dito. Mahal namin ang mga sea cucumber, mga water pistol. Kahit saan kami, lagi namin sila nakikita at di matakasan. Maghahanap tayo ng malaking alimanggo. Ito na siguro ang pinakaibang alimanggo na nakita ko. Yung alimango, parang ako, mahaba ang braso at binti, maliit ang katawan. Grabe yon. Sige, palalayain na natin siya. Mga pare, may nakita akong alimango. Nasa gilid siya ng lungga. Kapag nakita niya ako, tiyak tatakbo siya pabalik. Kailangan natin siyang habulin at bilisan para mahuli bago siya pumasok sa lungga. Ayusin ko lang ang GoPro. Nasa ilalim lang siya ng punong yung. Kailangan natin siyang habulin at palabasin. 3, 2, 1. Sige. Si. Ano? Patay na siya. Ano ba yan? Tignan mo yan, oh. Babeng alimango yan. Patay na siya. Ano yon? Ano kaya nangyari sa kanya? Bago lang siya namatay, pero kita nyo, may laman pa siya, pero di na gumagalaw. Naupo siya rito, handang bumalik sa butas. Sa totoo lang, wala akong alam sa nangyari sa kanya. Babae siya kasi may malaking supot kung saan niya dala ang lahat ng itlog niya. Ang malas talaga pare. Ayoko makakita ng patay na hayop, hindi naman natin pwedeng kainin yan. Maraming bacteria, parasite at iba pa sa loob niyan, kaya dapat na lang natin itong iwan. Sigurado akong may ibang alimango na kakain dito o kaya naman mga isda at iba pang hayop dito sa paligid. O nga pala, may mga suso sa loob na kakain sa alimango na yan. Sayang pare, akala ko atin na yung alimango kaya sinunggabang ko na. Sige, tuloy tayo at pasok pa sa mas malalim ng bakawan. Tingnan natin kung may isa pa dito sa kaharian ng hayop. Mga pare, grabe ang mga limanggo. Ang ginagawa talaga ng mga lalaki ay kumakapit sila sa mga babae at pagkatapos ay talagang nagkakantutan sila. At wala nang ibang magagawa ang babae kundi makipagtalik doon sa lalaking yon. Yung malalaking lalaki na hinuhuli natin dito ang namumuno talaga. Kahit sinong babae gusto nila, kukunin at sila ang mamimili. Sinusundan ko lang ang ilog na ito. Dito dumadaan ang mga alimango tuwing low tide, papasok at palabas. Pare, may nakita akong alimango. Nahuli siguro siya dito nung high tide. Tinan mo, nakacamouflage siya, kita mo siya. Ang tanging dahilan kung bakit ko alam na nandito siya ay dahil nagpapalabas siya ng bula, pero nagtago talaga siya sa loob. Magiging maganda ang laban na to. Ito ang alimango na hinahanap natin buong araw. Mga pare, ayos. Susubukan kong lapitan siya ng palihim mula sa likod at pagkatapos ay hawakan ang kanyang mga sipit kasi mukhang halimaw talaga itong bagay na to. Halimaw na alimango ito pare. Lagyan natin ang backpack dito mismo. Grabe, ang laki niyan, parang halimaw. Grabe naman. Ang lakas niya. Oh, nakuha ko siya. Grabe, ang lakas niya. Oh, tingnan mo yan. Grabe, tingnan mo yan. Grabe, halimaw yan. Ang laki niyan. Wow, sige.
Susubukan kong ipin siya. Sinusubukan niya akong sipitin. Sinusubukan niya akong sipitin. Tingnan mo yan. Yan ang tunay na mabagsik na mandaragit. Baby, tingnan mo yung hayop. Tingnan ng mga sipit. Tunay na hari ng mangrove system yan. Ang hayop na ito ang may ikalawang pinakamataas na testosterone sa lahat ng hayop sa mundo. Yang malalaking kuko na yan, pagkain natin yan. Maghapon na kaming nangangaso para dito at nakakuha tayo ng halimaw. Ako, hindi makapaniwala. Kono, ang laki ng bagay na ito. Tingnan mo yung mga kuko niya. Kahit binaliktad ko siya, gumagalaw pa rin. Ilalagay natin siya sa pinaka maawain na paraan. Ang central nervous system nila ay nasa katawan. Kaya diretso lang akong tutusok pababa at dyan mismo, mamamatay siya agad. Wala na siyang mararamdamang sakit mula ngayon. Tingnan mo yung mga lollipop na yan, yan ang magiging pagkain natin. Ito mismo, dito nanggagaling ang lahat ng lakas. Itong malalaking kuko na ito. Ginagamit nila yan para sunggaban at patayin halos lahat ng biktima. Ngayon, meron silang 6 na paa sa bawat gilid dito. Itong mga nasa gilid dito, itong matutulis na ito. Sila ang tumutulong para gumalaw ito at ang mga panglangoy sa likod ang nagtutulak dito sa tubig. Kakaiba ang itsura ng mukha nila, parang alien nakatira sa putikan at sobrang tamis ng laman. Yan ang ginagawa natin ngayon. Kinukuha natin to, nagpapagawa tayo ng apoy at magkakaroon tayo ng ultimate na luto para sa ikatlong araw. Nakuha na natin ang predator, tara na! Akyat tayo sa palumpong, tingnan mo. May mga puno ng nyog talaga tayo dito. Mag-iipon tayo ng maraming driftwood. Magsisindi tayo ng apoy dito sa tabing dagat. Ayusin natin ang lumang niyog. Gagawin natin ang alimango sa pinaka-Australianong paraan. Ganito namin ito ginagawa sa outback ng Australia, mga pare. Para sa akin, ito na siguro ang pinakamagandang paraan, sobrang simple at masarap. Pero unang-una, gusto muna natin maghukay ng medyo malaking butas at mula doon, pupunuin natin yon ng mga panggatong. Ang gagawin ko ay durugin lang ito at ilalagay natin dito, sindihan na natin ito at linisan na natin ang alimango. Mabuhangin talaga ito. Na ako po, nasusunog ang ating busog at pana. Nasusunog ako. Wow, sige, hugasan natin ang ating alimanggo. Sa nakaraang 3 araw, mga pare, ibinuhos ko ang puso ko sa hamon na ito. Hinanap ang pinakawalang kapantay na hayop. Ang huling lulutuin ay dambuhalang mud crab, ang hari nila. Mga pare, paki-like at subscribe kung di niyo pa nagagawa. Malaking tulong ito. Gustong gusto kong gumawa ng video para sa inyo, mga pare, at malaking tulong ang suporta nyo para magpatuloy ako. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like nyo ang video. Seryoso, mahal na mahal ko kayo, mga pare. Sobrang excited ako sa alimango natin, kaya muntik ko nang makalimutan ang mga talaba sa backpack. Itatabi muna natin ito, tapos kukunin ang alimango. Lulutuin na natin ito, ilalagay natin diretso sa baga. Wow, ayan na, maluluto na yan, mag-iiba ng kulay at magsisimula ng maging matingkad. Ang pula ang pinakamabango at masarap ang usok at sobrang tamis ng karne. Tingnan nyo kung kapula na. Grabe yan, may kulay talaga yung shell niya at habang umiinit, mababago ng kulay. Mula kayumangi, naging pulang-pula. Ang ganda niyang tingnan habang nag-steam sa shell. Grabe, tingnan mo yan. Ready na tayo para sa huling luto. Gabi, gutom na ako ngayon. Iikot ko lang siya. Tingnan mo, malapit nang maluto ang alimango. Alisin na natin. Tingnan mo ang kulay ng alimanggo ngayon. Huwag nating kalimutan ang ating mga talaba. Ito na siguro ang isa sa pinakamagagandang huling lutuin na nagawa natin sa buong buhay natin. Mga pare, tingnan nyo ang kulay ng alimango ngayon. Parang matingkad na pulang rosas. Bubuksan na natin to, pero bago tikman, unahin muna natin ang talaba. Tingnan nyo to mga to dito, maliliit na talaba. Malalasahan mo talaga ang lasang usok. Alam nyo, nakuha natin ang pinakamabangis na mandaragit. Ngayon, iisa lang ang paraan. Aalisin natin ang pinakamalaking lollipop.
Tingnan nyo to, napakalaking sipit para sa pagkain natin. At tingnan nyo kung gaano ito kakatas. Sige, gusto natin mai-save ang katas. Gamitin ang kutsilyo para buksan ito. Grabe, ang galing natin dito, bro. Tingnan mo yung lollipop. Ganyan tayo gumawa. Ang laki, di ba? Higante talaga yan. Kainin na natin yan, ang matinding dominanteng mandaragit. Ikatlo at huling araw, higanting mud crab. Tara na. Walang duda, paborito ko talaga ang seafood na ito. 10 sa 10, kita-kits sa susunod na adventure. Marami pang video dito. Much love.